Alright, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome to Sports Corner PH Interviews. And for this juncture, this Friday, makakausap po natin ang tatlo sa mga pivotal members ng ating Ateneo Men's Badminton Team na nagwagi ng kanilang unang titulo in about a decade sa nagdaang UAAP Season 86 badminton tournament na ginanap last weekend sa Cubao. Gusto natin mas mahabang airtime ng ating ibibigay, mas mahabang exposure kasi yung last interview nga, this is ang programa nga sa TV, medyo maikli. So, bibigyan natin ng pagkakataon na marinig, ma-air nila ang kanilang site. So, kasama po muna natin sa oras na ito ang ating co-MVPs ng UAB S86, si Pinkoy Salvado from the Ateneo Badminton Team. Pinkoy, bumati ka naman sa mga tagapanood sa Sports Corner. Hello everyone, good afternoon ngayon. Ako po si Pinkoy, team captain of the men's badminton team, and I'm Learden Laborte and co-MVP ko. Alright, and kasama rin natin ang co-MVP niya, still from Ateneo, si Learden Laborte. Lidon, bumati ka sa mga tagapanood sa Sports Corner. So, po sa inyo lahat, good day. Ako po si Learden Laborte. And of course, umabol sa ating Zoom meeting, ang Rookie of the Year, ating miyembro ng national team, Lance Vargas. Lance, bate! Good afternoon everyone sa mga nakikinig dyan. And good afternoon din sa teammates ko, si Learden Laporte and si Sir Arthur Samuel, Father Junior. Alright, thank you gentlemen for joining us in this great conversation dito sa Sports Corner PH. Again, congratulations. It's been almost a week since napalalunan ninyo itong titulo ng Ateneo sa Season 86 ng UAP. Ano ba ang naging reaction niyo? Kamusta na po kayo? Kamusta ang celebrations niyo? Victory party ninyo? A day after na manalo kayo ng titulo. Si Pigoy na lang pagsalitain muna natin. Well, masaya naman po kami after. Siyempre, masaya naman po kami given na pinaghirapan po namin at medyo hindi po kami natuwa sa results namin last year. Well, as far as we know sa aming celebrations, well, may mga masaya naman po, medyo okay naman po, pero ngayon naghahabol po kami sa mga requirements namin sa school kasi syempre pag season todo focus kami sa training, tsaka hindi po kami gaano makapagbigay ng energy sa aming pag-aaral. Kaya kahit pa paano, bumabawi po kami paunti-unti sa aming mga school requirements. At kung makakabakante kami, doon na kami magse-celebrate ulit. By the way, sino yung mga mag-graduate this season 86 sa inyong grupo? Dalawa lang po kami sa men's badminton. Ako po, tsaka si Cody Torres. Okay. Ikaw yung dalawa sa mga graduates sa this season. At mamaya natin pag-usapan yung final message ninyo o yung mga memories na maibabaw ninyo sa inyong pagtatapos nga ng inyong karera sa collegiate. But let's go muna tayo sa preparations muna para dito sa UAP. Paano ba kayo naganda? May malaking training, may matinding training na ginawa sa inyo si Coach Kenny para dito sa Season 86 sa state ninyo. May makasinalihan ba kayo mga tournaments na malaki na itulong na rin sa pag-aanda na rin at pag-build up nga ng kupunan para dito sa title bid? Liden. Kapatalan po, before yung regular, normal naman po sa amin na mag-training. Parang halos everyday, like twice a day, regular naman po yun. But yun nga po, parang just season ito something special po kasi parang gusto po namin tulong yung championship coming from pagkatalo po namin last season. So, ayun, parang mas pinaghirapan po namin yung training. Parang nagdagdag po kami ng training. Nagkaroon po kami ng opportunity na makapag-training po sa labas, which is in China po, for a month. Then, yun po, parang I could say na malaking tulong po yung pag-training namin sa mga kasi
parang nag-boost po sa amin ng confidence na nagkaroon kami ng mga bagong kaalaman, ano po na ma-improve yung mga. And nakikita naman po sa results. Okay. Kay Lance naman, ano ba yung ginawa niyong taktika at strategiya ng buong kupunan na ginawa ng iyong coaching staff para mapadikit o maipantay yung level ng play ninyo compared sa mga makakalaban ninyo, especially yung pinaka-closest rival and of course, ang nag-champion ng last season 85 and of course the past seasons, yung ANU, compared to the last season? Yung taktika po na sinabi po sa amin ni Coach Kenny when she was meeting with us as a team po, parang sinasabi niya na po sa amin na kahit sino man yan, mas malakas sa amin na team or mas mahina sa amin, dapat focus na po kami sa one game at a time, 1 point at a time na kunin lang namin and hindi kami bibitaw ng isang laro or isang point ng basta-basta lang. So, kahit sino yan, kahit kaya namin durugin or um, kaya namin na malayo yung score sa amin ng kalaban or kahit dikit yung kalaban sa amin, hindi kami bibitaw ng point or set or game ng basta-basta lang. So yun po yung hindi namin going into the UAAP season. Lance, tuloy kita because you are a rookie na yung 86, unang ka naglaro doon na yung 86. Ano ba yung unang impressions ninyo sa paglalaro ninyo sa collegiate level naman na mas lumebel compared sa high school play? Well, iba po talaga yung play sa collegiate level kasi yung maturity ng players, especially sa diskarte sa court, sa diskarte kung paano ilagay yung bola around the court and paano ka win or paano ka laruin ng kalaban. Iba talaga yung sa collegiate level compared sa high school level. And very composed mga collegiate na kalaban ko and very as we say, experience. So, parang lahat kami may experience. Lahat ko ng kalaban, ako din may experience din ako. So, yung difference is yung maturity po ng mga kalaban ko. And, of course po, yung pressure, iba kasi college level na din po. And, big school po yung represent. So, iba din yung pressure going into this season. Siyempre, hindi mawawala gaya na nabanggit ni Lance, yung pressure, yung kabad na of course, may dadala natin kahit on play, on court ang laro. So, kumusta naman yung pag-handle nito? At yung pakikipagtungo na rin sa mga teammates, yung manalo ka, mapa-singles o doubles, mataas pa rin ang moral mo sila, especially yung mga alumni nyo, Picoy. So, sinabi niyo po na halimbawa kung matalo kami manalo, parang lagi po sinasabi na wag namin problemahin kung ano man kasi halimbawa kami ni Lance, ni Kyo, pag naglalaro kami, madalas dalawang event kami, parehong singles at doubles. So halimbawa di kami nanalo sa singles, sabihin nila okay, tapos na yung singles, focus na kayo sa doubles. Parang hindi namin tsaka bago kami maglalaro, hindi namin iniisip yung okay, dalawa lalaroin namin, papagod kami. So ayun, sinabi nga ni Lance na one game at a time, 1 point at a time. Kaya yun yung medyo nakatulong sa amin para hindi na mas relax, pero at least mas magkaroon ng focus sa paglalaro. Okay. Bago ako tutungo doon sa finals sa event niyo against NU, paki-clarify lang, ano yung record niyo nung eliminations? Sa standing po namin sa buong team tie, 6 po kami na team, bale 5 team ties in total. 4-1 po yung standing namin. So 3 po kami nag-tie, which is si UP, Ateneo and NU. Pero lumamang po kami dahil yung sa ibang schools po, na 5-0 po namin, habang yung NU tsaka si UP naman sa ibang schools, nakakuha yung ibang schools ng 1 point. Kaya doon po kami lumamang sa total number of matches won against other teams. Okay. And siguro pwede natin magbigay ng konting observations muna dun sa eliminations and of course yung semifinals. Bago yung finals na lang, mamaya natin tatalakay. Si Leo din ang magkakasagot niyan. Ano yung naging observation sa performance niyo
at sa impressive one ninyo nung eliminations hanggang sa semis? Siguro po, yung nakalaban po namin yung team, parang wala slow start po kasi kami talaga. Parang bago pa lang mag-umpisa yung season, parang, parang pinapakiramdaman po namin yung kaba, paano i-handle yung kaba. So parang slow start, every day na naglalaro po kami, parang may progress lang po as the days go. Plus, parang until po nung dumating po kami sa nung nakalaban po namin yung UP, doon po namin naramdaman yung parang struggle kung paano i-handle yung pressure. Kasi most of the teams, parang zero nga po namin, tulad ng sabi ni Aiko. But nung nag-UP na po, parang mas mabigat na po siya nakakalaban. So, parang na-rattle po kami lahat paano i-handle yung kaba. Then, parang natalo po kami na. Pero parang di po kami na-discourage ba't po kami natalo dun. Parang naging learning experience po siya na pagkatalo namin kasi parang yung next sa poll namin is NU. So parang after nung pagkatalo namin, kung may natutunan po kami dun, then nung nakalaban namin yung NU, parang alam na namin yung paano i-handle nga po yung sabang. So thankful naman po kami parang nadala po namin ng maayos. Inailabas po namin yung game namin. Then yun po yung nag-lead po sa amin na makuha yung top spot sa final quarter. And then, diretso na agad tayo sa finals. Hard pounding, thrilling, and showdown to determine kung sino ang mga ari ng collegiate badminton. Kwento niyo sa amin ang mga nangyari doon sa pagtatakbo niyo ng 8-time, 10-time o 9-time. Hindi ko ma-determine kung basta matagal na champion, NU Bulldogs. Ano naging strengths, weaknesses, improvements nung naselyo ninyo yung panalo, and what's your take sa pagkapanalo ninyo? Unahin natin si Lurden. Sobrang overwhelming po nung feeling kasi nung eliminations po kasi, nung after namin matalo yung NU, parang gusto na po namin magwala, sumigaw. Kasi yun nga po, yun po yung defending champion. Tapos matalo po namin after ilang season. And in fact po, kami po yung nakabit ng 60 win streak po nila. So all throughout the UAAP po. So, tunay magsigaw. But, pero yung sabi po ng coach namin, parang i-hold lang po namin yung emotions namin kasi hindi pa po yun tapos. So, nung nag-finals na po, tapos nakuha na po namin yung championship, doon na po namin nalabas yung gusto namin ilabas na elimination na feeling na. So, kaya na, doon po, naiisan po kami. Sa game, panalo. Thank you, Lurden. Si Pinkoy naman. So, nung finals po namin, medyo experience po namin no? Kasi nanalo po kami sa first two matches which were singles. Tapos pagdating po ng doubles namin, doon po kami medyo nahirapan kasi yung sa NU po, yung mga karamihan ng doubles player nila, mga national team. Sa aming tatlo po, kami tatlo nila sa Nikyo, mga singles player po kasi kami. So, doon po kami medyo nahirapan at ayun nga, kaya pumabot kami sa last singles. Pero buti na nakuha nila yung finals, yung last singles. Pero sa tingin din namin na nangyari din yun kasi lahat kami may tiwala naman sa isa't isa at hindi naman halimbawa kung matalo naman yung mga teammates namin, hindi naman namin sila parang sinisisi. But instead parang chinicheer up namin sila at parang okay, kaya nga tayo team kasi tutulungan tayo. Kaya yun yung pinakatulong sa amin which was mainly positive mindset. At yung pakikitungan din namin sa aming teammates na ayun, pwede naman hindi naman huli ang lahat, pwede naman bumawi. Kaya doon po kami lumamang sa UAP po. Lance. When to assess po our performance, especially in the finals, more on yung strength namin.
I mean, in badminton wise po talaga, yung po namin mismo is parang nandun sa singles po. So, actually, dun din kami nanalo eh. That's why we also won, mostly because of our singles na players, which is tatlo kami ni ako, si Lerden, and si uh, Kuya Pinker po. Parang strength po namin is singles po talaga. And of course, may panalo din po kami sa doubles, pero as Kuya Pinker said, parang medyo struggle po kami doon. So parang hindi naman po weakness pero isa sa mga kung saan kami nalulusutan ng kalaban. And as Kuya Pinkoy also said, yung ano po namin, yung isa sa mga strength namin is yung positive mindset. As Coach Kenny po wants to implement talaga sa amin. Every time na mag-meeting sa amin, sinasabi niya talaga na positive lang kayo every time na positive lang, continue to be positive para ano po, para ma-lift up po yung skills namin and naging importante din po yung tiwala namin sa isa't isa. So, isa din yun sa parang nagpapanalo sa amin kasi hindi po kami nag-doubt sa abilidad ng isa't isa sa amin. So, yun. Alright. At nung na-dispatchan nyo, Pingkoy, ang NU, o sabihin natin, naputol nila nyo yung title reign na matagal din yung inintay. The last title was in season 76. Nung panahon yun, nasa high school pa kayo, naglalaro. Nagulat ba kayo na ito na nga, yung matagal nyo nang inintay ng mahigit isang dekada, mangyayari sa panahon ito at tamang-tama, sa panahon na mag-graduate ka na? Ay parang parang kami naman sa laro po namin pag sa eliminations parang paisa hindi naman po namin pa inisip na okay dapat cold sure win tayo lahat. Hindi naman kasi parang sanay po kami since nung rookie year ko po parang sanay na po kami na nag-finals naman po kami nung yung rookie year ko tsaka nung last season, the previous season, season 85. Pero parang kada kada season pang pinaghihirapan po namin yung spot. Pati rin naman ngayon sa season 86. Pero yung this season parang sa yung sinasabi po sa amin ni Coach Kenny na ayun nga, nandito na yung opportunity, tinutulungan tayo sa ng Panginoon papunta sa ayun nasa amin po nakasalalay yung ayun nga, pag-grab ng opportunity at pag nananalo. At buti naman po nag-grab namin. Tsaka pinakita din po ng team namin, ng coaches, ng pamilya namin, ng mga kaibigan, lahat po pinakita po sa amin na ay may tiwala naman po sila. Kaya yun po talaga yung nakatulong sa amin na ay manalo and hindi naman po sa hindi namin ina-expect pero pinaghandaan naman po namin. Kaya medyo doon po kami nagkaroon ng edge kasi parang okay, prepared tayo. Kaya natin to kaya doon po parang ayun, kinuha naman po namin yung opportunity at ayun, nanalo naman po kami. Okay. At si Lance, swerte nga siya dahil ito yung unang taon mo sa Ateneo at maganda naging opportunity nyo na maglaro sa team nyo dahil nakakuha ka ng unang titulo para sa Blue and White. At swerte mo rin dahil nakuha mo rin, nalunan mo rin ang Rookie of the Year. Ano ang inyong salobin yung nakuha nyo yung Rookie of the Year award? Sorry po, nagkasya ko. Ano po ulit yung Ano question? yung naging salobin mo na nakuha mo yung Rookie of the Year? Well, ako nung nakuha ko yun, parang actually pag panalo ko, parang hindi ko napasok sa isip ko na ay mag-rookie of the year ako or parang kung ano naman po na title. Yung naisip ko lang po is parang tama yung nilaro ko, tama yung pagkapanalo ko, parang tama yung ginawa ko and yun lang po naisip ko and masaya po ako sa naging performance ko. So, actually, nung awarding ko, nung before ng awarding ko pa po nalaman na magiging rookie of the year ako. So, parang after a few hours pa, so hindi ko po na-realize until dumating na ako sa point na yun. And iba po yung feeling ng rookie of the year po and ibang ibang saya yung nabigay ko sa akin. So, yun. And from Rookie of the Year, lumipat naman tayo sa MVP, sina Pingkoy,
last year. And of course, si Lilden. By the way, si Lilden, pangilang taon mo na sa UA, sa Ateneo? And po ako, pero ayun, so mukhang malapit na lapit. Pakiulit mo nga. Medyo hindi ko narinig. Sige po ako ngayon. Okay. So, magbigay ka ng action. Ano ba yung nasa isip nyo na nakuha nyo yung MVP honors? Leda, ikaw muna. Parang ano po, parang sa parang atin usapan ko namin sa ang Medyo nagcha-choppy ka eh. Nagcha-choppy lang yung audio eh. Oo nga eh. May problema nga yun sa audio pero baka pwede natin ayusin kasi limited lang ang oras natin. Baka si Pinkoy muna. Pag-salitain muna natin. Yeah, ako po muna. So, ano ko po yung tanong? Sorry. Ano yung feeling mo na nakuha niya yung MVP? Actually, napag-usapan na po namin yan ni Dikyo, ni Liden. Parang kami po, sa buong season, parang sabi namin sa isa't isa, sabi ko, bahala na, hindi kami MVP, basta mag-champion tayo. Ayun, parang nagulat na din po kami. Parang before nung announcement to MVP, parang sabi ko sa sarili ko na okay lang talaga sa akin yung mag-MVP kasi nag-champion po kami. Ayun, tapos nagulat po, in-announce ko yung pangalan ko. Tapos mamaya-maya, in-announce din po si Kyo. Parang nagulat ako, MVP kami. Pero masaya naman po kami. Pero ang pakiramdam po namin nun is parang bonus na lang po yung nangyari. Kasi parang yung pinaka-importante po sa amin, yung championship talaga, yung title para sa school, sa Ateneo. Added bonus na din. Parang na-recognize din yung efforts namin. Pero it doesn't mean na hindi po kami magte-training o parang tatama rin kami sa training porket nag-MVP. Pero it serves as parang recognition na pinaghirapan din namin yung experience namin ngayon sa season 86. Okay na si Leden? Okay na si Leden yung audio? Hello? Pwede natin paulit yung question o yung tanong yung sagot mo? Yan si Leden sa ngayon. Anyway, so tulungan tayo sa pagtanong. Ano susunod para sa Ateneo? Ano ba ang mga pinag-aandaan ninyo, Lance? Ng mga national competitions, sa mga intercollegiate, kasi meron na ulit na intercollegiate si Smash Pilipinas, si PBAD. Bago yung goal ninyo next year na magka-back-to-back pagdating ng season 87? Yung plan po namin right now, as of now, is parang focus po muna kami. Kasi most of us sa Ateneo team po is sasali po ng PNG. So parang sabi po ni Coach Kennedy sa amin yung paghahandaan namin as our next focus. And the following tournaments naman, like the Philippine Badminton Open next year, or as you said po, yung intercollegiate yung next year as our, again, pang-gauge po namin ulit for the UAP kung saan po kami next year. And mag-join po kami yun po yung plan is, focus lang po and mag-join more tournaments po para i-maintain po namin yung form po namin this year and hopefully improve for the following year and hopefully get another champion and then para po matuloy-tuloy po natin. All right.
Dali lang, i-adjust lang yung audio natin. Anyway, Pinkoy, this is your final year. As I mentioned sa Ateneo, ano yung susunod na mga plano on your part? Ayun nga, parang sa akin po muna is, na yung sabi po nila na maglalaro po kami sa Philippine National Games sa PNG this coming December. Kaya focus po muna kami doon. Ang importante po sa akin is, makakapagtapos po ng pag-aaral kasi yun po pinaka-importante bilang bilang student athlete dito sa Ateneo at unahin po namin pag-aaral muna, just laro. Once matapos ko po pag-aaral ko, open naman po ako sa pintuan ng masters or kung ano mang opportunity ang mabibigay. And kung may 2 taon pa pong pwede akong maglaro sa UAP at kung pwede pa, why not po, di ba? Yun po. Nakalimutan ko lang banggitin, ano yung mga courses ninyo at year ninyo sa Ateneo, Pinkoy? Ako po ay 5th year AB Psychology po. Si Leden? Ako po ay 3rd year AB Interdisciplinary Studies. Ayun, ayos na yung audio ni Leden. Good job, no? Si Lance? Ako po, 1st year AB Interdisciplinary Studies. Alright, lastly, as I end, nakamit ninyo ang tagumpay ninyo, unang titulo since season 76. So, ito talaga ay produkto ng hard work, determination, at perseverance ninyo ng bawat miyembro ng koponan mula sa coaching staff hanggang sa inyo mga players. Susuklian ba itong tagumpay ninyo para at least pagdating sa season 87, maka-back-to-back naman, hopefully, ang Ateneo. Yung si Leden naman muna tayo. Ako ka nawala ulit si Leden, nawala ulit ang audio. Si Lance na lang. Sorry po, ano pa yung question ulit? Ano ba yung maiiwan ninyo, of course, sa inyo, na mga natitira pa sa Ateneo, Benz Badminton upang makakuha ninyo yung season 87 title? Yung maiwan po namin is, yun po, yung mindset po namin, pwede po namin i-share po ulit sa upcoming teammates. Kasi sino po yung mga papasok sa team po. And of course, yung mga seniors po namin, sila Kuya Playing, sila Cody. Yung mga ano po nila sa amin, yung naiwan po nila sa amin is yung experiences po nila, which can help a lot, especially sa pag-handle po namin sa pressure and yung positive, yun po, yung sinasabi po namin palagi, yung positive mindset na kasi yun po actually yung isa sa mga biggest factors na naging ano po namin, naging strength po namin as a team, as a whole, ng Ateneo. Kung paano kami nakakuha ng panalo this season po. So, yung maiwan po is yun po talaga yung mindset po talaga namin. So, Leden? Milo po, rinig po ba ako? Ano maiiwan ninyo, mga alaala, and of course, sa season 86 na maidadala ninyo sa inyong papalapit na campaign sa season 87? Siguro po, yung pinaka alaala na madadala namin na sa tingin namin na makakatulong sa season 87 yung pagkakaisa po namin as a team. Kasi yun po yung pinakamalaking tulong ko talaga sa team na nagtulong sa amin na makabot po sa finals and makuha po yung championship. So this coming season 87, parang inaasahan po namin na mas mahigpit na po yung bonding namin and parang tiwala namin sa isa't isa as a team. And sigurado po ako na sa mga papasok po, graduin po namin na may papakita po namin sa kanila. Kung may experience po namin sa kanila, yung parang naranasan din po namin nung kami papasok pa lang po sa Ateneo. Yun lang po. And lastly, si Pinkoy, alam ko, nasa sidelines ka na next season. So ano mga ibabaan mong memories ninyo sa inyong 5-year stay sa Ateneo?
At ang pinaka ano po, pinaka memorable po sa akin is yung parang yung pag-alaga po sa amin ng team, lalo po ni Coach Kenny, yung mga Coach Roy, Coach Fitz, tsaka ni Sir FDG, yung ano po namin team manager. Parang tinulungan po kami all the way, hindi lang po sa sports, kundi sa pag-aaral din. Kaya parang kung sino ba mga papasok po dito, masasabi ko po na you're in sa mabuting kamay kayo, you're in good hands. Kasi hindi naman po namin pinapabayaan ang isa't isa. Kaya yun po yung maganda sa school namin. Kaya ayun, nakita naman po sa resulta this season na ayun, na nandito kami para sa isa't isa. At ayun, nagtutulungan po kami. Kaya wala pong nagaganap na magiging madamot. Kaya yun, doon po doon po nagpapasalamat sa lahat po. Lalo sa mga pamilya namin. Yun po. All right, at alam ko naging fruitful ang iyong celebration ninyo na pagkapanalo dahil kayo yung unang nag-champion sa buong UAP season 86. Then sumunod yung sa atin na yung women's badminton na next week makakaugnay ko naman si Mika. And hopefully yung kanyang partner na si Solomon Padis na bahagi naman ng first runner-up ng inyo. May kasama po natin. So again, congratulations to the three of you and the rest of the Ateneo badminton team for completing a title double nga dito sa UAP Season 86 Badminton. Bago tayo magbigay ng iyong last remarks, putop tayo. Thumbs up and smile. In 3, 2, 1. Okay, so magbigay natin ang ating mga bisita na magbigay ng inyong pasasalamat sa lahat ng mga supporters, benefactors, and all those who have been contributed to the title run ng Ateneo Men's Badminton. Lance? First of all, thank you sa family ko, sa friends ko, sa kay Patch ko, and thank you po kay Sir FPG who has been with us, who has been supporting us, and Sir MVP po, Yonex Sunrise, Sir M. Fernandez, and our whole office, and to the whole badminton community po sa amin. And of course, ako po, may special thanks po ako sa governor po namin sa Negros Occidental, way back home, si Governor Bang Lacson po. So, thank you all sa kanila. And of course, sa Panginoon po namin, nagpapasalamat po sa kanya sa pagbigay po sa amin ng panahon. So, okay, thank you, Lance. Ikaw naman, Lerden, your final remarks. First and foremost po, I would like to thank God, syempre, and I'm grateful din po sa mga coaches ko po, Coach Kenny, Coach Fides, and Coach Roy po. And I would also like to thank, especially po Sir FDG for supporting us not just in sports but also in our academics po. And I would also like to thank Sir MVP. Hindi na po pabayaan. And, I would like to thank my family, friends, and those people who keeps on supporting and believing in us na maabot namin yung aming pangarap. And gusto ko lang din po magpasalamat sa naging inspirasyon at parte po ng pamilya namin sa Ateneo community. And gusto rin po pasalamatan yung mga teammates ko sa naniniwala sa bawat isa and sa sarili po nila. Alright. And lastly, Pingkoy, this is your chance para magpasalamat sa lahat ng mga naging bagay ng iyong journey sa Ateneo. Papasalamat po sa teammates ko, sa coaches ko, Coach Kenny, Coach Roy, Coach Fides, sa pag-guide sa amin hindi lang sa paglalaro, kundi sa pag-aaral at sa pagiging tao din. Papasalamat po kami sa Yonex Sunrise, yung aming equipment sponsor. Tapos sa Ateneo, sa University Athletics Office, kay Sir M. Fernandez, kay Sir MVP, and especially kay Sir FDG who was with us ever since, before pa pumasok sa Ateneo. He's been supporting us. And I would also like to thank my family, my mother, my father, and my sisters. And I would also like to thank the Ateneo community for being with us sa hirap at ginhawa. Tapos di ko pa makakalimutan si
Lord. Thank you po. Ayun naman po. Thank you po. Yun po sa kanila po nagpapasalamat. And truly grateful for the three of you na makasama ka namin dito sa atin sa Sports Corner PH. We wish you all the best sa inyo. Success along the way, either sa collegiate o di kaya sa mga iba't ibang mga local tournaments na inyong sasalihan. More power to you and congratulations again sa inyong pagkapanalo. Sana madagdagan pa yan sa susunod ng mga seasons pa. Hopefully. Bye-bye po and God bless you. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you.